Hello everyone, konnichiwa. So, for this for today's video, we'll be having question and answer portion para sa ano, pamumuhay dito sa Japan. And for today's video, may kasama tayo. Senpai. Oh my gosh. Here's Elle na you've been working here for Almost 7 years. almost 7 years. Ako pang 2 years pa pa. Kaya mas maganda talaga sa kanya natin itanong yung mga questions na na-gather ko dun sa mga kakilala ko na bagong dating din dito sa Japan. I'll do my best. At ako yan da. I'll do my best to answer your question. Ayan. By the way guys, nandito pala kami sa Buddies. And this is located in Hanan, Osaka. Ayan, so dumayo ako ng Osaka for this interview, guys. Layo na pinanggalingan niya. From Wakayama to Osaka. Ayan, para sa inyong mga katanungan. Wait, I can see the list. Actually, hindi ko siya naayos eh. Okay. First question. Ano to ha? Halo-halo. First question. What remittance app you're using? Sponsored by. This is not sponsored by. We're just sharing our experience. Ano yung naman po? Yung red, yung Japan Remit Finance. Japan Remit Finance. It's an app. There's an app, from what I know, there's an app. Pero, I usually go on their website. Pero, for bank transfers, ay yung pag magpapadala ko, dinadaan ko siya through bank transfer. Bank transfer. So from JP to okay. So direct, like from JP Bank to other bank, direct sa Philippines. Parang yung nangyayari, dadaan mo na sa bank account nila. Tapos, boom! Tapos, sila na yung magpapadala sa Pinas. So, parang may bibigay sila sa iyo na bank account details nila. And then, after nun, message mo sila sa line or sa Facebook para ibigay sa iyo yung resibo na completed na yung transaction. From the beginning, yun yung gamit mo. Yes. See? Ngayon ko lang narinig yun. Ano ba naman? Kasi ang ginagamit ko, una, Smiles. Smiles remittance app. Ang advantage naman na nakuha ko doon is active sila sa social media. Marami silang mga games or para magkaroon ka ng mga points. Tapos yung points naman na yun, pwede mo siyang makales para sa sa transferring fee. Tapos may mga merch din, ganyan. Kasi meron ako sinali ang competition mo. Tapos, ngayon, nag-change naman ako sa Bico. Kasi merong nakakoy-share sa akin sa church na mas mura yung yung fee. Tapos, ganun din, mabilis lang din naman. So, ngayon, ang meron ako sa phone, Smiles tsaka Bico. Pag Smiles kasi, pwede siyang i-send to GCash. Kasi diba minsan sa Pilipinas, GCash ang gusto nila. Pero pag bank transfer, ang ginagamit is Bico. Ang advantage naman ni Bico, minsan mas mataas yung exchange rate. So, yun ang ginagamit. So, you use like the app? JP Bank? Hindi. Sa pagka-cash in naman siya, di ba meron akong app sa cellphone. Tapos ika-cash in ko siya sa 7-Eleven or sa iba pang mga convenience store. Tapos magre-reflect na siya dun sa app mo. Tapos dun sa app ka mag-send dun sa bank account nung kapamilya. Ano yun? Just to get like parang receipt. Tapos, syempre, ang isang nagustuhan ko doon, kapag kukunin mo na yung history ng remittance mo, nandun na lahat ng details. So, mas madali siyang i-present kapag mag-apply ka na ng sa Okay lang po kayo. Ayun, next question. So, paano basic routine?
Anong mas nakakatipid? Paano mas makakatipid sa mga utilities or bills? Kasi tanong is, most convenient, mas tipid. Mas tipid. Paano makakatipid sa mga bills? Usually, pag mag-isa ka lang, hindi naman siya ganun kalaki ng gastos talaga sa bills. As utilities specifically. Kasi may iba na mga apartments, like may apartment dito dito. So I only need to pay for like gas and electricity. Siguro kung hindi ka lang sobrang gamit na sa mga aircon na should be fine. Kasi, meron lang, parang sa akin, meron lang naman season na talagang tataas yung bills mo. Kasi, hindi mo talaga matitiis na hindi mag-aircon, lalo pag summer season. Or winter. Pag winter naman, hindi mo rin matitiis na hindi mag-heater. So, yun lang. Pero usually, pag autumn at saka spring season, tipid. Mas tipid siya sa bills. So I would say, the smaller your apartment is, mas maliit lang talaga yung bill. So if you live in a small apartment, like for me, 1K lang. Okay na siya. Kinda like yung winter. Like whole winter ako parating gumagamit ng heater. It wasn't that high. Kasi at the same time, hindi ka naman buong, you're not staying at home the whole time naman. Only at home pag matulog ka. So, it's not that much. Actually, okay lang. Manageable naman siya. Pag nag-stay ka maghapon sa bahay, yun talaga mabigat. Pero pag nag-work ka, tapos sa gabi ka lang magbukas, hindi naman siya ganun kataas. Okay. Neighborhood rules. Basura. Basura. Make sure to segregate your garbage properly. Kasi, alam mo sa Pinas, maraming urak. So, you have to strictly abide sa days kung kailan mo ilalabas yung basura. Yes, hindi ka pwedeng basta-basta maglabas ng basura kasi trip mo lang or dahil sa mabaho na sa apartment mo. No. You have to follow the schedule. Strictly. Paano yung yung noise? Of course, lalo na sa mga apartments, don't make loud noises as much as possible. Before even like entering your apartment, like kung bago ka pa lang, may mga rules talaga na i-explain sa'yo na you can't use musical instruments. Pwede ka lang maglaba at certain time of the night until 7 p.m. And then, just think of it na as far as hindi ka nakakaabala sa neighbor mo. That's the golden rule. Yes. Hindi naman sila super strict. Basta huwag ka lang makaabala. And in my case, nakatira sa Leo Palace. So manipis lang yung manipis lang yung walls. Actually naririnig ko yung hilik ng kapitbahay ko. So parang nung naririnig ko siya, parang isip ko, baka naririnig din niya kasi hilig kong kumanta ng kumanta. For sure. So I'm sorry for him. Pero Maganda naman boses mo. so far, wala naman. Hindi pa naman siya nagka-complain. Pero hindi rin naman ako nag-complain sa hilik niya. So it's at Pero, yun nga, yung paggamit ng vacuum, yung paglalaba, meron lang specific time for it. So, sa pagkakaalala ko hanggang 7 p.m. So, ayun. Sa musical instruments, siguro kapag alam mo na wala namang tao sa paligid, kapag mararamdaman mo nung pag nasa trabaho siguro sila, so you can make some noise. No, not noise. You can make some music naman. So, Or let's say, kung may piano ka, if possible, kung kaya, kung may headphone. oo. Pwede mo mag-headphone. So, ayun. Eto. Paano malalaman kung legit yung mga nagdo-door-to-door? Kasi na-experience ko rin, merong random na nag-doorbell. Babae sila, pero dahil sa wala naman ako na-expect na kahit wala namang deliver, ang time na yun. So, hindi ko sila pinag-iusan. Paano malalaman kung legit yung mga nagdo-door-to-door? Parang nga ba? I've never really thought about it. Kasi feeling ko lahat ng pupunta sa bahay, legit naman. Pero I don't open the door right away. Kasi mostly sa apartments, meron naman yung monitor. So I have to check first. Tinatanong ko. Usually, they would announce para saan, kung sino sila. Let's say, pag delivery, pag-visits, or pag bills, or like, say, parang nag-check sa apartment. Like, let's say,
ni-request ako papaayusin sa apartment, they would introduce themselves. So I think the safest would be to ask them. Like, para saan yan? Who are you? Merong apartments na meron silang camera and pwede mong tanungin, di ba? Pwede mo silang kausapin. So, doorbell. So, pwede kang mag-ask. Pero sa akin, ang meron lang is yung masisilip mo lang. Yung people, masisilip mo lang kung sino yung nasa labas. So, dahil sa hindi rin ako masyado pang sanay mag-Japanese, so sinisilip ko lang talaga. So, ayun, parang pag wala man akong wala naman akong inaasahan, hindi ko na lang ino-open. Pero once ko pa lang naman na-experience yun. And, yung nagdo-doorbell, kasi meron nag-doorbell sa akin kaso tulog pa ako. Hindi na ako na-entertain. Ayoko magbukas ng pinto kasi kakabangan ko lang. So, hindi ko siya nilabas. Kasi inisip ko, kung magbibigay lang naman siya ng bills, ihulog lang naman nila yun. Kung delivery, ihulog lang din naman nila. Or, iiwan sa labas. So, kung wala ka namang in-expect na delivery, or parang meron kang request na ipapacheck sa apartment, siguro, huwag mong entertain, i-check mo muna kung sino, at yun, pwede mo namang itanong. So, huwag agad bubuksan Huwag yung bubuksan yung pinto. Huwag agad-agad. Lalo kung lalaki. Siyempre, medyo, be careful din. Lalo kung babae ka. Lalo may door, parang lock naman din. Para hindi talaga mabuksan ng door. So, if you wanna check, kung let's say wala kang camera, you can ask. Silip. Silip ko lang. Uy. Yes. Okay. So, ano yung mga papers na need asikasuhin sa Japan as a new resident? Oh my God. Parang pa yung really sagot nito bad. kasi medyo bago. Oo. So, it's been 7 years. Go. So, nung pagdating namin dito, residence card, kailangan punta ka sa City Hall para i-confirm yung address mo. Tapos my number card. Pero magkaiba siya ng araw ng pag-aasikaso. Yung my number card, ini-schedule pa siya. Tapos health card. Alam ko parang yung health card and residence card yung sabay ko atang nakuha. Parang yun yung sabay ko siyang inasikaso. Di ba yung company na yung mag-aasikaso ng outfit? Parang sa pagkakaalala ko, Kasi they pay for your insurance. So, pero yung card, ipapadala sila. pinadala ko sa akin. Pero, parang kasabay siya dun sa in-apply ko nung ako nung sa pagkakaalala ko. Kasi parang dalawa yung reason. Yung sa papers, sa instruction na binigay sa akin, merong may dalawang bagay akong inasikaso doon. So, yun. Pero, sa mga papers, usually yun lang. Nakaalala ko. I don't even remember. Tapos, susunod na taon, iba naman. So, more on income tax naman. Siguro, I will make another video for that. And then, Comprehensive video. yes, more detailed video. And then, ito isa sa pinaka-importante. Paano mag-budget habang wala pang sahod? Huwag kang lumabas. Rule number one, huwag kang lalabas. Hindi naman. I mean, you can still go out. Pero one thing that you have to remember, everything is more expensive in Japan. You don't have to limit yourself. Pero, hindi pa rin sa Pinas na nabibili ka for like 30 pesos, ganyan. So everything starts at 100 yen. Walang burgeran sa tabi, walang magbibilang ka ng palamig sa tabi. No. Parang, you really have to, talagang mag-i-spend ka pag sa mga pamilya. Pero pala may